Maituturing ang China na isa sa mga pinakaimportanteng kakampi ng Iran. China ang isa sa mga pinakamalaking trade partner ng Iran at merong mga naniniwala na tinutulungan ng China ang Iran na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Kaso kailan lang ay pinatawag ng Iran ang ambasador ng China dahil nagalit sila sa ginawa ng China. Kaya naman ang tanong ng marami ngayon ay kung matatag ba talaga ang pagkakampihan ng Iran at China? O nagtutulungan lang sila dahil pareho sila ng kalaban? Ang Iran at United Arab Emirates ay may pinagtatalunan ding teritoryo. Merong 3 isla na nasa pagitan ng 2 bansa na pareho nilang kiniklaim na sa kanila daw. Bagamat ang Iran ay ang isa sa mga pinakamalaking trade partner ng China, hindi sinuportahan ng China ang Iran sa claim nito sa mga isla. Sa halip, sinuportahan ng China ang efforts ng United Arab Emirates na makarating sa isang solusyon para sa issue ng mga isla. Marami ang nagtataka sa kung bakit ginawa yon ng China. Ang Iran kasi ay maituturing na isa sa mga pinakamalapit na kakampi ng China. Hindi tuloy nakapagtataka na nagalit ang Iran sa stance ng China sa territorial dispute. Ayon sa mga eksperto, ang gusto daw kasi ng Iran ay ipahayag ng China na ang mga isla ay tinuturing nilang teritoryo ng Iran. Kailan lang ay pinatawag ng Iranian Foreign Ministry ang Chinese ambassador sa Iran para sa repeated support daw nito sa mga baseless claims daw ng UAE. Ayon sa Iran, inaasahan daw nilang babaguhin ng China ang posisyon nito sa mga pinagtatalo ng isla dahil sa strategic cooperation daw ng Tehran at Beijing. Pinahiwatig ng Iran na dapat ay suportahan sila ng China sa territorial dispute. Ganun pa man, nakakapagtaka na hindi pa rin binabago ng China ang stance nila sa issue. Hanggang ngayon, hindi pa rin ginagawa ng China ang kagustuhan ng Iran na ipahayag ng Beijing na ang mga isla ay pagmamay-ari ng Iran. Kaya naman, maraming eksperto ang naniniwala na hindi matatag ang pagkakampihan ng 2 bansa. Hindi lang China ang sumusuporta sa claim ng United Arab Emirates. Pati ang Russia na maituturing din na kakampi ng Iran ay sinusuportahan din ang UAE. Nagalit din ang Iran sa Russia dahil sa posisyon nito sa territorial dispute. Ayon sa mga eksperto, posibleng mas importante sa China at Russia na hindi magalit sa kanila ang mga Arab states tulad ng Saudi. Ang mga kapwa Arab Gulf states kasi ng United Arab Emirates ay sinusuportahan sila sa territorial dispute nila laban sa Iran. Bagamat parang tumitindi na ang kooperasyon sa pagitan ng Russia, China, Iran at North Korea, maraming analyst ang nagsasabi na kaya lang sila nagkakampihan ay dahil pare-pareho nilang kalaban ang Amerika at ang mga kaalyado nito. Pero maraming eksperto ang nagsasabi na kung walang common enemy ang mga bansa, sila-sila rin ay magiging magkaaway. Ang Russia at China din ay meron ding pinagtatalunang teritoryo at maraming mga senyales na ang 2 bansa ay walang tiwala sa isa't isa. Kailan lang ay pinahiwatig ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na tinutulungan ng China ang Russia sa digmaan nito laban sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-a-undermine ng Peace Summit na magaganap sa Switzerland ngayong buwan na to. Tinanggi naman ng China ang sinabi ni Zelensky. Ayon sa China, sinusuportahan daw nila ang kapayapaan sa Ukraine. Bukod doon, neutral lang daw sila sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ganun pa man, mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, mas lalo lang naging malakas ang pagtutulungan ng Moscow at Beijing. Sa katunayan, kailan lang ay bumisita ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa China. Ang pakikipag-trade ng China sa Russia ay tumaas din. Bukod doon, nalaman ng Amerika at ng mga kaalyado nito na nagpapadala ang China ng mga materyales na sobrang kailangan ng Russia para makagawa ng mga weapons. Ayon sa mga eksperto, kung hindi tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions, matagal na sanang natapos ang digmaan. Dati ay paubos na ang mga weapons ng Russia, pero dahil sa tulong ng mga kakampi ng bansa tulad ng China, North Korea at Iran, nagawa ng Russia
na ma-replenish ang stocks ng mga weapons nila. Nilinaw ng Foreign Minister ng China na hindi sila a-attend sa peace conference sa Switzerland na magaganap ngayong buwan na to. Gusto ni Zelensky na dumalo ang mga leader ng mga bansa para pag-usapan ang kapayapaan tungkol sa Ukraine. Ang peace plan ng Ukraine ay nananawagan para sa complete withdrawal ng mga Russian troops mula sa teritoryo nila. Bukod doon, nakadetalye din sa peace plan ng Ukraine na dapat ay ma-restore ang 1991 post-Soviet borders ng bansa. Tapos, dapat rin daw ay maparusahan ang Russia para sa mga aksyon nito. Ang China ay naglabas din ng sarili nilang peace plan para sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang peace plan ng China para sa Ukraine ay walang kwenta at makakatulong pa sa Russia kung i-implement ang peace plan. Bukod doon, mababasa sa peace plan ng China na parang sinisisi pa nila ang NATO sa kung bakit lumusob ang Russia sa Ukraine. Kaya naman, halata talaga na sinusuportahan ng China ang Russia. Pag nanalo kasi ang Russia sa Ukraine, magiging malaking tulong yon para sa China. Kung mananalo ang Russia sa Ukraine, magiging mas mahina ang NATO at mababawasan ang kredibilidad ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Bukod doon, kung mananalo ang Russia, magiging isang patunay yon sa China na kahit sa panahon ngayon ay pwede pa ring sakupin ng isang bansa ang teritoryo ng isa pang bansa kung sisiguraduhin nilang matatalo nila ito sa digmaan. Magiging mas matapang din ang China kung matatalo ang Ukraine. Ayon sa mga eksperto, posibleng tulungan ng Russia ang China na lusubin ang Taiwan. Kung masasakop ng Russia ang Ukraine, mas lalong lalakas ang Russia at magiging mas malaki ang tulong na maibibigay nila sa China. Kaya naman, kung mananalo ang Russia sa digmaan na sinimulan nito sa Europa, magiging mas mahirap na matalo ang China pag nilusob nito ang Taiwan dahil ang pangunahing kakampi nila ay magiging mas malakas at makakapagbigay sa kanila ng matinding tulong. Kaya naman dapat talaga ay hindi masakop ng Russia ang Ukraine. Ganun pa man, napakalabong matalo ng Russia ang Ukraine. Napakahina na ng Russian military at nakakapag-survive na lang ito dahil sa tulong ng China. Bagamat tinutulungan din ng North Korea at Iran ang Russia, hindi nila mapipigilan ang pag-collapse ng Russia kung titigil ang China sa pagsuporta sa bansa. Kaya naman, China ang pinakaimportanteng kakampi ng Russia sa ngayon. Kahit noong simula ng gera, kung kailan pinakamalakas ang Russian Armed Forces, hindi pa rin nila nagawang masakop ang Ukraine. Mas lalo na silang nahihirapan ngayon dahil hindi na sila kasing lakas ng dati. Tapos, habang tumatagal ang panahon, ay mas lalong tumitindi ang suporta ng NATO para sa Ukraine. Ayon sa mga eksperto, kung tuloy-tuloy lang ang tulong ng NATO sa Ukraine, siguradong mababawi nila ang mga teritoryo nila na sa kasalukuyan ay kontrolado ng Russia. Tapos hindi lang NATO ang tumutulong sa Ukraine. Meron ding ibang mga bansa tulad ng Japan na kahit hindi parte ng NATO ay tumutulong din sa Ukraine. Sa katotohanan, Japan ang isa sa mga pinakaunang nagpadala ng tulong sa Ukraine nang lumusob ang Russia sa bansa. Nagalit pa nga ang Russia sa Japan dahil sa pagbibigay nito ng matinding suporta sa Ukraine. Pinapalakas na ng Japan ang militar nila dahil sobrang agresibo ng mga bansa sa paligid nila. Napakalapit ng Japan sa tatlong bansa na maituturing na kaaway nila. Ang mga bansa na yon ay ang Russia, China at North Korea. Nangangamba ang marami na baka magkaroon ng matinding digmaan sa rehiyon dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng North Korea at China. Laging tinetesting ng North Korea ang mga missiles nila at pinapabagsak nila ang mga ito sa dagat malapit sa Japan. Ayon sa mga eksperto, posibleng bigla na lang atakehin ng North Korea ang South Korea. Pero hindi lang North Korea ang posibleng maging sanhi ng gera sa rehiyon. Mas malaki ang posibilidad na biglang lusubin ng China ang Taiwan. Sa katotohanan, ayon sa maraming eksperto, sigurado na nalulusubin ng China ang Taiwan. Ang tanong ay hindi kung lulusubin ba ng China ang Taiwan, kundi kung kailan nila gagawin yon. Palaging sinasabi ng presidente ng China na si Xi Jinping na balang araw daw ay magiging parte ng China ang Taiwan
at kung kinakailangan daw ay gagamit sila ng puwersa para makamit ang layunin na yon. Kaya naman maraming eksperto ang naniniwala na talagang pinagpaplanuhan na ng China ang pagsakop sa Taiwan. Meron pa ngang mga nagsasabi na next year pa lang ay lulusubin na ng China ang Taiwan. Meron ding mga report na nagsasabing ang North Korea ay may planong umatake ngayong taon na to. Posible ring isabay ng North Korea ang pag-atake nila sa paglusob ng China sa Taiwan. Kaya naman napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Sa iba't ibang parte ng daigdig ay merong sagupaan na nangyayari. Sa dami ng gulo na nangyayari sa mundo ngayon, hindi nakapagtatakang naghahanda na ang maraming mga bansa para sa posibilidad na magkaroon ng isang pandaigdigang gera. Ayon sa mga eksperto, sa kahit anong segundo ay posibleng sumiklab ang isang world war. Kaya naman, pinapalakas na talaga ng iba't ibang mga bansa sa mundo ang mga militar nila para siguraduhin kung magkakaroon ng gera ay kaya nilang ipagtanggol ang mga sarili nila.